Hello world! Hello world! Umuulan ngayon. Umuulan ngayon dito. Hello din siya si Sky. Ito friends sarap Ulam ito. namin guys. Ano to yung tulingan. Yun. Adobong tulingan na may gata. Tulingan na may pinadobo sa gata na tuyo. Nagmamantika. Naglalaway ako. Gusto ko kasi yung may sabaw, yung may salsa para sa kanin. Lagyan mo yan. Tama na. That's good. Inano ko yung tinirhan ko ng sauce para mayroon pang kanin. Ayaw mo kutsara? No, magkakamay ako. Tapos Sure ito, ka? tortang Talong. Wow! Alam nyo ba, ang tagal ko kailan tayo huli kumain ito? Medyo matagal na. Tagal na, no? Dati lagi tayong kumakain yan. Basta kung ano na Ay, naputol. Kung ano na yung nandyan. Excuse, kainin na. Bukas kain na yung tira-tira. Anong tira? May isang tilapia, may isang... ano nga ba yung scad? Ano nga yun? Lahat ko nakakalimutan. Itong, ano to? Hasa-hasa. Hasa. May isang scad, may isang tilapia, tsaka may tatlong tinapa na luto na. Ay, yung ginataang gulay natin. Pahingin ketchup lang ako. Sure. Alam mo ba guys, itong totang talong, paborito namin. Tama na. Kahit yung mga anak namin, ang tawag dito na maliit pa sila, fish. Kasi ang alam nilang fish yung daing, malapad, gano'n nakaganon. Di ba parang yung shape niya parang daing. Kahit sabihin mo, i-correct mo, no, that's eggplant. Oh, it's fish. Lalo pa si JR, fish. Fish tawag niya. Ito, Hanggang ngayon, paborito nila. yan Gusto ko yung sinasarsahan ko yung kanin. Ayoko din. Kunin mo ulong gusto mo. Basta plain Sarap ng ano? plain rice na. Ayoko Sarap ng talong. Ayoko ulo. Okay. Makikita nila kung paano kainin yan. Nahiya ka pa. Ito. Yan. Tapos guys, yung kalabasa naman, nung maliit pa sila, dinudurog ko, nilagay ko sa kanin. Tawag naman nila egg. Kasi yung yolk, akala nila egg. No, that's kalabasa, squash. No, it's egg. Naga, Correct ka pa nila. Kung bigay kasi yung egg, yung kilo. Ano? Ayaw mo sa'yo yan eh. Uy, sarap. Pahingi rin sabaw-sabaw. Sauce. Nagmamantika ha. Nagmamantika ha. Nagmamantika. Tama na. Ay, isa pa. Wala pa eh. Tama na yan. Kasi malasa na to. Tama na. Thank you, Lord. Kayo guys, kuha na kayo ng... Kumain na kami. Nag-pray na kami, guys. Kuha na kayo ng pagkain nyo. Sabay-sabay na tayo. Pagsalu-saluhan natin to kung anong meron tayo. Hindi ko napakita pero nilagyan ko lang guys ng bawang. Luya, sibuyas. Tapos suka, toyo. Gata. Pero matinito to. Diba? Nakalimutan ko na may pressure cooker. Uy, pressure sana. Pwede mo kainin lang. Lalagay ang tinit. Dito Ito sa akin. Dito. Malansya dito lang. Dito. Sala natin. Ito ha? Malalansya siguro. Dito lang sa akin. Sarap guys. Sarap na. Kain na? Mali po. Ang lakas ng girl kumain. Kain tayo guys habang may panglasa pa. Buti na sa ako, walang nakakapin na. Mas malakas akong kumain sa'yo. Namat na mayroon pa akong panlasa guys. Dadating ang panahon, wala na tayong panlasa. Kahit masarap ulam mo. Wala na. Pero, like ngayon na naman, this is our first rice. Wala na. Once a day lang kami nagro-rice. Okay lang. Kasi, malakas naman kami kumain. Kanina, tinapay lang. Wala na tayong monay.
Wala na. Mm-mm. Bili tayo bukas. Okay. Buko meron pa. Mhm. Meron pa. Terno. Magmamante kayong gata ka. Kunin nyo na yung pagkain nyo. Kaya na. Ang sarap. Matinik. Saan ka banda kumakain? Malaman yan. Oo, yung gitna mo. Oo. Hindi yung mga gilid-gilid. Oo, siyempre tinik yun. Ay, ganyan. Walang tinik yan. Ay, ano itong mga buko? Gilid-gilid yung kinakain mo eh. Betul? Sarap. Kung lakas sa kanin, Pag mga ganyang ulam. Mga adobo, malaki sa lagay sa kanin. Guys, nawala na yun for a while, pero ngayon may mga nagko-comment na naman na nagyayabang kami. So mga bagong nanonood sa channel namin, wala kami pinagyayabang. Hindi kami nagyayabang kasi wala kami ipagyayabang. Wala kaming yaman. Pagyayabang ba yung sabihin natin na bayad ang bahay? Hindi naman napakalaking bahay. At saka pinagtrabahuan naman namin ito na ilang dekada. Kaya nakapagpatayo ng bahay. Ano pagyayabang? Nga sabi ng mga nagme-message sa akin, huwag na silang intindihin, sabi ng gano'n. Mga naiingit lang yun. I know, pero minsan, tao pa lang, sasabihin nyo naman, gustuhan nyo yung mag-YouTube. Di, you take it, yeah. Pero, ibig sabihin ba, nang nag-YouTube ka, naging bato ka na. At saka, minsan, ngayon lang, hindi mo siyempre makontrol yung kung anong pag-iisip ng tao. Pero at the same time, pinapaalam namin sa mga bagong nanonood sa amin, balikan niyo yung mga dati naming videos. At least, okay? We have more than 1,000 videos kasi 2020 pa nga kami nag-start. Actually, ang YouTube mismo account was 2018. So, pag makita mo sa YouTube namin na profile, sasabihin started in 2018, that actually it was an old account ng mga bata. Nung bata pa sila. So, 2018, 6 years ago. 19, 20 years old pa lang sila noong 18. It's an old account na binago lang namin ang pangalan. But actually, yung nag-YouTube si Louie Boy, 2020 na. So anyway, we have more than 1,000 videos. Yeah. So for now, kung bago ka sa channel namin, balikan mo yung at least March. Mula nung March. Kasi that's when we came back home sa Pilipinas for good. Yung journey namin mula sa California, nasa airport kami hanggang sa ngayon. Yun, balikan nyo para maintindihan nyo. Bago kayo magsabi na nagyayabang kami. Wala nga kayong pagyabang yun. Pinakamaganda doon, don't mind them. I know, gusto ko lang malaman ng mga bagong nanonood. But, ayun, sige, we're proud to say na wala na kaming mortgage payment kasi nga, bayad yung bahay. Pinagawa namin lahat, binayaran na namin lahat. So, wala kami binayaran interest sa bangko. So, panoorin yung mga videos namin kung paano kami nakapagpatay ng bahay na hindi nangutang sa bangko. Wala na kaming business. Wala naman kaming minana. Baka sabihin, nagtutulak tayo. Nagtutulak ng tulingan. Kariton. Wala kami illegal ginagawa. Kung panoorin nyo na lang. Bravo. Sarap.
Takbusin natin itong talong. Wala na hindi natakpan. Ang dami na naman ang mga leftover. Nakaangat mo ga? Ano ba ito? Pahingi ano? Ketchup? Ay, tsaka, inamin mo na please. Ito. Thank you. At kung minsan, bang kasalanan pa namin na masarap yung kinakain namin. Bakit intindihin mo sila? Hindi, explain ko lang. Di ba no friends no? Pahingin ng ketchup please. Ba't iintindihin sila no? Saan dito? Dito. Thank you. Tama? Sige pa, sige pa. Ayun po. Thank you. Pa? Tama na. Wala mga nagko-comment ng naman na gano'n. Mga background sa channel, mag-judge ka agad. Hindi naman alam buong story ah. Okay lang. Comment din yun. It adds to the algorithm ng YouTube. Yung sinasabi sa akin ng mga friends ko. Gastos na sa kanin. Huwag nyo silang intindihan. Basta kami, we are happy. Yun lang kami nagpapasalamat sa mga organic naming viewers. Ang sarap talaga. Terno-terno. Yung ketchup at saka yung asim alat ng adobo mo. Gusto nga lang sa kanin. Mong kanin? Yok na? Oh my God. Paano mo nakokontrol? Konti pa. I hope guys kumakain din kayo. Meron talagang ano. Ha? Ano? Ayaw mo na. Dami na naman ito oh. Konti lang yan. Ano? Ano sabi mo? Meron akong mga friends na sinasabi na yung nga pagkaro kumakain tayo, sumasabay siya. Wala kami sumasabay ah. Tapos yung iba, kasi iba ang oras eh, di ba? Tapos siya, habang nanonood siya, nagluluto para raw makasabay siya. Kaya lang ang nangyayari, pagkaluto raw niya, pag naluto na yung niluluto niya, tapos na tayong kumain. Pwede panoorin niya habang kumakain. Kasi ako ganun dati. Lunch break ko. Okay? Hindi? Ha? Narinig ko. Ha? Nasa clinic ako. 1 hour lunch break namin. Pag sa clinic kasi, Saan nga? Sa... ayos na. Hindi, saan nga? Sa... Ha? Sa Ontario? 1 hour. Pag nasa bedside ka, bedside nursing ka, 30 minutes lang. Tapos 15 minutes, every 4 hours, meron kang 15 minutes. Hindi mo pwede pagsamahin. Pero sa clinic, pwede namin pagsamahin. Ang 15 minutes, tapos 30 minutes, kaya isang oras. Tapos sa gabi, meron ka pang another 15. Kasi, tatlong 15 eh, dahil every 4 hours, allowed ka ng 15 minutes. Kasi sila guys, ano eh, 12-hour shift.
Wala pa yung ketchup eh. Tapos, ito. Sige, baka konti ko. Makita mo. Tapos, nanonood ako ng YouTube. Ng mga gusto kong YouTube. Pag nag-lunch break na ako, tawag na ako sa kanya. Kwento-kwentuhan kami sandali habang kumakain ako. Hindi pala natin kinain yung sili. Ang ne. Anghang ba? Wala akong na-feel na anghang. Ano sa akin? Tapos, nood akong YouTube. Kung hindi ako matutulog, nakakapag-nap pa ako. Tapos? Yun. Kaya sila ganun din. Pwede sila manood ng YouTube. Or kanina, nagluluto ako. Pang radyo, ginawa kong radyo yung YouTube. Meron akong iPad, dinadala ko sa kusina. Ino-on ko habang nagluluto ako, naghugas ng plato. Nakikinig ako. Tapos pag glance. Para sa akin guys, yung totang talong, mas masarap pa pag the next day na, no? Yun ang sabi ko sa'yo noon pa, di ba? At pero ito, piprito ko lang. Konti lang kasi. 4 lang. 4 na maliliit. Oh, sarap. Kaya mo dito, oh. Hindi na ubo. Hindi na kukuha ng kanin kahit gusto ko pa. Dahil ko lang kain, no? Eh, ikaw. Meron ako. Wala ka na eh. Meron na. Pareho kami, gusto namin itong Torta. tortang talong. Gusto pareho kami. Wala nga tayo hindi pareho. Isang damdamin natin eh, paano? Diba? We like, we're the same in many ways, but we're also opposite in many ways. Ano ba ang opposite natin? Siya masinop. Ako, nagagawa kong, for example, mamaya ko na yung gagawin. Lalo pa kayo nag-retired na ako. Mamaya na ako maglaba. Mamaya ko na yan put away. Siya hindi siya pakali. Wala ko kailangan gawin na ngayon na. Ano siya? Yun ang pinakaiba namin nun. Ano po pinakaiba natin? Anong isda ito, kamo? Ha? Anong isda sabi mo? Tulingan. Tama. Yung isa, Yung isa. yung isang ganyan din. Yung kalahi niyan. Bariles? No. Sa tin. Hmm? Tin din ang umpisa. Ano? Tangigi. Tanigi? Ano ba yung tanigi? Parang ganito rin? Kaya lang, ang madidisentrate mo. Bye. Ang tulingan, buong isda yan, ano? Tapos yan to. Ayan, yan. Pinagyan natin. Ulo to, baliktad eh. Ulo yan. Katawan. Ang tulingan, may stripe na parallel. Ito. Oo. Ang tangigi, stripe pa ganun. Oh, really? Cross. Doon mo siyempre, Ano ka ba dati? Fisherman? Hindi. Ano ko alam yun? Differentiate. Differentiate mo yun. Guys, salamat sa mga reply nung tanong natin nung the other vlog natin tungkol sa retirement.
Tamis ngayon. Salamat sa mga nag-comment. Guys, oh. Ang karamihan, ang parang ano nila, ang similarity sa mga answers, yun talaga yung you don't have to wake up early, you don't have to deal with the traffic, you don't have, pagka-retire ka na, you don't have to deal with drama sa trabaho, sa boss. Ako agree ako. 100% agree. Pero alam nyo ba guys, fun fact, nung nag-decide akong Retire? retire, yung talaga, noon pa gusto ko na mag-retire, pero syempre hindi ka pwedeng mag-retire, hindi pa retireable, you know, based sa number of years ko sa trabaho. Pero years ago pa, decades, early on my work, alam ko na the earliest, kasi sa website ng HR namin, ng Human Resource, pwede mong ilagay yung, pwede mo malaman kung ano ang pinaka-earliest mo na date of retirement. Ay, saan ko ilalagay? Yan sa ano mo. Sige. Yung date of retirement, thank you. So, alam mo ng 55. So, at that time, nung nag-start ako ng Kaiser, I was only 30. Kato-turn 30 ko lang. Noon, magte-30 pala ako. 30, 32. 32 pala. 1968, 2000. 32 pala. 32. 32 years old ako. So, alam mo ng 55, but it seems so far away. So, nung sa mga close friends ko, sinabi ko na, noon pa, even a year before I will retire, sinabi ko na, I think I will retire next year, sabi ko gano'n. Oh, really? Sabi niya gano'n. Sabi ko, oh, yeah. And if things, you know, remain the same, I will retire next year, sabi ko gano'n. Pero nung nag-start na talaga ako ng even 5-6 months before ako mag-retire, sinabi ko sa boss ko, sa mga boss ko, magre-retire ako, sabi ko gano'n. Aga naman. Magre-retire ako. So yun. Sabi ko na kasi, ito yung fun fact na sinasabi ko. Funny, I guess, for me. Dahil noon, sinabi ko na magre-retire ako kasi sa mga lahat naman friends ko sa lahat ng department, sa mga janitor, mga naglilinis, sa mga nurses, mga doktor, puro ko sila lahat kaibigan. Ayoko mag-isip sila na nanalo yan ng loto. Bakit nag-retire ng maaga? Eh, okay lang yun sana kung totoo, di ba? Kung nanalo ka ng loto, hindi mabuti. Kaya lang, ayokong isipin ng tao. Parang yun sa akin, ayokong isipin ng tao. Pag-usapan pa. Na pag-usapan na, ay, nag-ano siguro yun. Nanalo ng loto, bakit na umuwi ng Pilipinas? Ganito, ganyan. Kaya noon pa lang, sinabi ko na in a year, magre-retire na ako. Kasi ayoko isipin niya nag-retire ako kasi nanalo ko ng loto. O nanalo siya ng loto. I don't know, but yung ganun ang thinking ko. Baka naman, nanalo ka. Hindi ko lang sinasabi sa'yo. Kaya kasi, ang isip ko, I am proud to say na, the number of years I work for my employer and with my age, nakapag-retire ako, I'm proud to say that. Kaya ayoko mag-isip na, nanalo ng loto kasi sa mga group of friends ko, wala naman nag-retire ng ganito sa alam ko. Wala naman nag-retire ng ganito ka-early. Usually in their 60s, they retire. Wala naman nag-retire sa mga close friends ko, kahit sa mga kilala ko. 60, 62, yeah. 62, 65. This is normal. So, gusto ko mas proud akong sabihin na, oo, nakaganitong ilang taon na ako sa employer ko. Tapos nag-retire ako ng medyo maaga. Proud akong sabihin yun. Eh, masisira pa yung pag kanya isip nila, nalo pala kami ng loto.
Thank you. Tama na. Ito pa. Kasi dati may kasama ako sa trabaho, naglaho na lang bigla. Ngayon ang nanalong loto. Dahil kasi, bata pa yung sa akin. Taga-ibang Sino bansa yun? siya. Hindi mo kilala. Hindi mo Hindi ko namit. alam. Bang lahi. Mm. Maganda yung tsura niya. Ayaw ko ng pangalanan. Baka may nakakilala. Gano'n na siya naglaho. Wala naman nangyari masama sa kanya. Akala namin nagbakasyon. Kasi hindi pumapasok. Nung bandang huli, pag natanong yung boss namin, sinong malapit na nakatira kay ganito ganyan? Sabi namin, wala. Bakit? Hindi siya sumasagot ng phone. Ha? Hindi ba siya nakabakasyon? Hindi. Tapos, dinagalala kami yung una. Tapos ba nang huli na-contact na ng boss namin. Kasi yung mga papel-papel na kailangan mo to renew your license, renew mga ganyan-ganyan. Excuse. Na ano niya, na-contact niya. Sabi niya, oh, she's not coming back anymore. She doesn't wanna come back. Oh, so, pasalamat kami, she's okay kasi nakausap niya. But at the same time, bigla naman, wala na kami narinig. Tapos babalik na daw siya sa country nila. Kasi dati yung kwento niya lagi na ang goal niya sa buhay, pag nag-retire siya, gusto niyang tumayo ng orphanage sa country nila. Magtayo. Magtayo ng Orphanage. ng orphanage. So, at least, kung nanalo nga siya ng loto, maganda yung niya, maganda yung plano niya sa buhay. There must be a reason. Kanya siya nag-retire. Kaya siya nawala. Kaya nga, yun nga, baka nga sabi namin na nanalo siya ng loto. They're all possible. Hindi, ganyan na nga lang yan eh. Naiwan, hindi maalis. Ganyan na nga lang yan, hinati ko pa eh. Hinatian pa kita eh. Thank you. Ay, maalis ayun. So, yun guys. Wala na tayong buko. Ano pa nga, dalawa? Dalawa pa? Magtipid natin ah. Nakabibili lang pala natin. Excuse. Isa lang naman kinakain natin. At saka yung mga last na mga araw, hindi naman tayo nang kumain. Ano pala iluluto natin pagdating ng mga ate? Yun ang question. Kailan sila dadating? Ano ngayon? Wednesday, Thursday, Friday? Wednesday ba ngayon? Wednesday ngayon. We have only tomorrow. Goodbye. Kanina hindi kami makaalis. Dahil may ginagawa dyan sa garahe namin. Hindi kami makaalis dahil may mga tao. Tapos umulan. Bagay ulan, okay lang eh. Dahil kasi may payong naman. At saka hindi ako malakas na bagyo. Nung may bagyo nga hindi natin alam na lumabas pa sa dalawa. Nagpunta kami ng Marquee. So yun guys, ang mga Kaintuhan natin. kaintuhan natin ngayon. May nagko-comment din, pagka-inggit, pikit. Hindi maganda yung guys yung feeling ng inggit. Yung feeling of hate and feeling of jealousy, ay naku, nakakamatay yan. Nakakamatay dahil kasi kakainin kang buhay ng ganyang feeling. Yung may galit ka, kahit masabihin mo pang valid yung galit mo, sabihin mo pang reasonable, bakit na nagalit ka, pero pag hindi mo yun ni-let go, kakainin ka nun. Hindi ka, ang pinaparusahan mo yung sarili mo. Pag nilagay mo dito. At saka yung ding Dito, inggit. nilalagay lang dito, pagmamahal. At saka yung inggit din, ang hirap nun. Yung inggit. Yun ang hindi ko talaga mula pa. Kasi siyempre, lalo pa yung Pilipino, di ba, sabi ko nga, American, hindi naman ako nakapagtrabaho sa ibang bansa. Hindi, may mga kaibigan ko, nagtrabaho sa Middle East, bago pumunta ng Amerika, nagtrabaho ng Europe, bago pumunta ng Amerika. Pero ako, Amerika lang naman, at saka Pilipinas ang napagtrabahuan ko. Lalo pa sa Pilipino, mga Pilipino, sa Amerika, at saka kahit saang lugar, mga masisipag, di ba? Yung mga masisipag, talagang masipag ang Pilipino. Masisipag, marurunong,
Yun ang mga pinagkakatiwalaan ng ibang lahi. Kaya Dahil kasi marurunong. Kaya nakita mo hanggang ngayon, pagkakailangan sa ibang bansa ng workers, it doesn't matter kung ano, white collar or nurses, especially Pilipinas. iba-ibang bansa, talagang dito sa Pilipinas sila ngayon meron akong nakita na nurses naman na kailangan na. Shortage, may shortage na naman US nurses. Masisipag ang Pilipino dahil ako nakita ko talaga eh. At saka marurunong. Kaya lang, ang mali sa atin as Filipinos, yung inggitan sa trabaho, sa personal na buhay, laging, hindi ko alam sa Tagalog, yung parang, ang alin? Sa Ilonggo, nagapa-indisay. Ibig sabihin, yung bang Paligsahan? Yun. Ito yung ano ko eh. Hindi ko pwede. Check, lang sa! Wala itong kamay ko. Pinapawisan ako. Ang tawag doon, nakikipagpaligsahan. Bagong kotse, bagong bahay, malaking bahay, bagong bag. Hindi mo gano'n ang Pilipino. Huwag ka nga lumayo eh, kahit mga magkakapatid nangyayari yun. Di ba, meron kang friend na gano'n, yung mga kapatid, parang gano'n. Yeah. Ako, meron ako mga friend na gano'n. Pag nagpagawa ng bagong sahig yung isa, gusto rin magpagawa ng, which is okay lang yun, dahil kasi kung gusto nyo lahat umangat. Pero yung mga may kasamang galit o inggit talaga. Hindi maganda yung guys yung inggit dahil kasi talagang hindi ka magiging happy sa buhay kasi there's always somebody better than you. Tsaka sa napakaraming mayaman dyan, no? Tayo, mga ordinary lang tayong tao. Yung mga ganon. Pero alam mo, yung mayayaman, hindi mga kontento sa buhay. Hindi, they are not happy. Hindi kasi ang pera naman, hindi yan lang ang, like sa tayong walang pera, for example, sa tayong walang pera, ang iniisip natin, magkaroon lang sana ako ng ganitong amount, okay. Lahat ng problema ko solve. Lahat ng problema ko solve. Meron lang akong ganitong amount, ay naku, lahat ng problema ko solve. Pero bakit yung mga mayayaman meron pa rin problema? At mas maraming problema yun. At malalaki problema nila kasi problema natin. Mas maraming problema yun. The more pera mo, the more yaman mo, the more I guess na, kung baga kung magka-problema ka, mas malaki rin. Mas malaki rin. To a higher degree din yung problema mo. Kaya dyan nasasabi na God is good. Kasi hindi pwedeng ibigay sa iyo lahat. Hindi pwedeng ipagkaloob ng Diyos sa iyo lahat. Kasi paano, pagka ipinagkaloob sa iyo lahat, paano na iba? Lahat tayo anak ng Diyos. Lahat tayo mahal ng Diyos. Yun. Kaya hindi po pwedeng siya lang ang ganito, siya lang, no. Tsaka lahat, nakita nyo, hindi po pwedeng lahat nasa kanya. Maganda, maraming pera, napakayaman, ang ganda ng bahay, lahat. Pero meron mga katangian na hindi ka nais-nais. Minsan yung health hindi maganda, o kaya may problema sa pamilya. Kaya ang pera hindi kasagutan sa lahat ng bagay. Hindi yun ang solusyon sa lahat ng bagay. Of course, makakatulong. Bigyan mo ako dyan ng mga isang sakong pera. Hindi ba ako sasaya at saka di ba marami akong magagawa. Pero, hindi lang yun ang kailangan mo sa buhay. Kaya, dapat tayo mag-focus sa kung anong meron tayo na positive, na maganda. Kasi kung anong pagkukulang natin sa, for example, sa material or sa pera, pero meron tayong happy tayong tao. Or may peace tayo na nakakatulog tayo ng mahimbing kahit walang sleeping pill. Hindi mabili ng pera yun. Ang laking bagay no. Hindi mabili ng pera yun. Yung nakakatulog ka na ng mahimbing dahil kasi wala kang iniisip.
or walang nagbabagabag sa konsyensya mo. Naku, Tagalog yung ba, Ano? Nakapagbagabag. Nakakabagabag. Nakakabagabag. Ay, nako. Kaya kami, ganun lang kami. Pero kaganda sa amin guys na dalawa. Tinagal namin magkasama na mag-asawa. Parang, yung bang... Kilala namin ang isa't isa. Oo, at saka... Sa tagal ba naman Hindi, pagsasama at saka parang kaming naging best friend na... Yes. Di ba kung minsan mas kilala mo pa or naintindihan mo yung best friend mo kaysa asawa mo, kaysa kapatid mo. Pero pag tumatagal na pala, lalo na pag malaki ng mga anak nyo na kayong dalawa na lang nag-uusap, yung lahat ng kaloob-looban sa isip, sa heart, sa puso, nasasabi nyo sa isa't isa kasi hindi kayo nahihiya sa isa't isa, hindi kayo natatakot, lahat nasasabi mong gusto mo, yung all out talaga. Nagiging lalo kang nagiging happy at saka peaceful. At saka may nag-comment, I think it was Teresita Abaloyan. Hi, Teresita. Hi, Tessie. Hi, Tess. Abaloyan. Kung tama yung pagkaano ko, or si Francisca Russo, I can't remember. They always comment. But then, one of them said, na pag nag-retire na daw siya, ang gusto niya yung to spend more time with her husband. Kasi, lalo pa yung mga trabaho na mahahaba ang oras, kung iisipin mo, sa araw na may pasok ka, you spend more time with your co-workers than with your family. Right. For example, 12-hour shift ka. Yun na lang mga army, military na nadidistino, Layo. na overseas, underway, di ba? Malayo sa pamilya. OFW. Di ba mas mga OFW na mahal natin. malayo kayo sa pamilya nyo. Mas na-spend nyo pa yung time dun sa mga employer nyo, sa Kesa mga sa anak nila, pamilya. kaysa pamilya, di ba? So, kung mag-retire ka na, yun ang well, either that or may mga naririnig ako kahit joke lang, may ano din yun, may truth din na minsan ay nako, mas mabuti pang magtrabaho ako kaysa mag-stay ako sa bahay, nainis ako sa asawa ko, kulit. Nakukulitan ako. Buti pang dito ako mag-overtime ako or mag-extra shift ako. Nakukulitan ako. Kung minsan kasi may mag-joke na, ay, nag-retire na yung asawa ko. Ay, that's good. Ay, hindi mas mabuti pa siya trabaho siya, nagkikita na kami ng ilang oras. Kasi lahat na lang napupuna. I think there's truth to it. Pero, kahit na isipin mo na malaking blessing yun pagka, bakit mo siya pinakasalan? Bakit hindi mo siya iniwan? Ba't hindi kayo nakipaghiwalay kung hindi ka happy? I don't believe yung minsan sa Facebook makikita mo, nilalait o chinichismis nila ng kung ano-ano mga asawa nila. Sa isip ko, teka, kung ganun ka happy, bakit na hindi mo nalang divorce or iwanan? Di ba? Hindi kasi meron naman kasing mga sitwasyon na hindi maiiwasan na nangyayari. Katulad na lang ng mga mag-asawa. Merong mga mag-asawa, they are not meant to be husband and wife. Kahit na mag-asawa na. Oo, kanya nangyayari ron. Nagdi-divorce. Walang pagmamahalan. O nawala ang pagmamahal. Or nawala habang mag-asawa sila. Nag-e-end up sila ng divorce. Sa kasi sa US may divorce. O sa ibang bansa. O dito annulment. Wala. Dito, meron. Pero napakamahal daw ng annulment. Oo, mahal. Kasi, at saka mas patindi pa yan sa divorce, ang annulment. Kasi pag annulled ka, meaning annulled talaga, it never happened na kinasal kayo. Ang divorce, nasa record pa rin kinasal kayo. Divorce lang kayo. Pero annulled as in parang it is null and void. Alam mo, napakamahal ga. Napakamahal. Kaya ngayon, kasi alam mo kung bakit? Inalam ko kung magkano. Bakit? Paano kaya tayo magpapa-annul doon tayo kinasal sa Amerika? Paano magpapa-annul? Parang hindi ko kaya.
Ang mahal. Mahal, anong mahal? Magkano? Kako, mahal kita. Oo naman, oo. Nung naalala niya, hindi pala siya pwedeng makipag-anal. Ay. Hindi, mahal daw dito. Yun lang ang Hindi, narinig ko. Kaya nga, iba hindi na lang nagpapa-anal eh. Hindi, kasi magpapa-anal ka, sayang pera mo, mahal-mahal. hindi, kasi talagang, iba guys, kanya-kanyang anong tao eh, no? Kasi para sa akin, kung talagang hindi kayo magkasundo, mag-usap kayo. Alam mo, hindi na tayo magkasundo eh. O sabihin natin, wala akong pagmamahal sa'yo, ganito, ganito. Mag-usap kayo ng maayos. Hindi yung gagawa ng butas yung lalaki or gagawa ng butas yung babae, you know. Nung pala, may nakilala lang si ganito, na ganito, you know, merong ibang nagpapatibok ng puso, yung mga ganun, it's so, stupid. That's stupid. Kasi pagka talagang wala, you know, yung wala kayo na-feel na, na love sa isa't isa, might as well maghiwalay kayo. Maghiwalay kayo pero maayos. Mag-usap tayo. Kasi ako, ang impression ko nga dyan sa love, ano yan eh, kasi para sa akin yan hindi itinuturo, hindi rin pinag-aaralan, bagkos nararamdaman. Ay na naman si Balagtas. Hindi, totoo yun. Kasi merong nagkagusto dahil kasi nakita lang na nandun yung hinahanap niya na sabihin na natin ang linis sa katawan, sabihin natin ang ganda, yung ganon. Pero pag nagsama na, ayun, yung palang katauhan, iba. Hindi pala yun yung gusto niya. Ano mangyayari ron? Then mangyayari no, mag-argue kayo every time. Mag-start yan, argue. And then, susunod niya, mag-aaway na kayo, meron na kayong physical, you know. Magkakasakitan lang kayo. Bakit kailangan umabot sa ganon? Mag-usap kayo na pag dumating yung ganon o na-feel nyo sa isa't isa na yung walang love, mag-usap kayo, sabihin niyo na buti pa, let's go, my way, you go your way, I'll go my way. Teka, bakit parang negative naman ang ating kwentuhan napunta sa ganyan? Hindi, kasi, pag-uusapan na eh, doon napunta ang topic natin, gaya nga na sinasabi natin sa kanila tayo, hindi tayo gumagawa ng script. Talaga namang ganito tayo, kung wala script, walang video, di ba? Pagkatapos natin kumain, ang gusto ko yung nag-uusap tayo. Para nasa ganun, para tayong... Kahit na walang Para tayong may ano lang. Para tayong may huddle. Parang huddle, ganun. Oh. Hindi kasi yung iba naman kasi nag-i-stay dahil sa mga bata. Yung bang, dahil sa mga bata, ayaw namin ng broken family, gusto namin buo kahit na hindi na kayo nagmamahalan. Ang problema naman dun, ang mga bata, lalo pa ngayong mga panahon, they're very smart. Magkasama man kayo, pero nafe-feel nila yung tensyon. Mas stressful yun. Sa kanila. Sa At saka pagka naririnig kayo nag-aaway. Yeah, stressful yun. Or nakikita nila na, hindi sila magkasama sa kwarto. Kahit bata pa sila, alam nila na ang mag-asawa dapat magkasama sa kwarto. Yung mga ganun ba? Yung mga ganun bagay. Bakit kailangan dumating sa point na ganun na, you know, hindi na kayo, basta, yun lang sa akin lang, sa amin lang to, hindi namin na-apply in general. Ano lang to sa amin, para sa amin lang to. Excuse, para sa akin, gaya nga na sinabi ko, tsaka lahat yan, naniniwala ako dun sa kasabihan na all things work for good. God put things for good, yan. Together for good. Yan. Kaya, nagkakaroon ng mga pagkakataon na nangyayari. Pero kasi wala namang perfecto, walang perfect na tao. Kaya nangyayari minsan, yung hindi mo kagustuhan, nangyayari minsan. Yung katulad nga doon sa pag-aasawa, gano'n. Nakita mo lang na, ang gwapo, uy, naku, machong-macho. Ay, naku, tingnan mo ang tindig, di ba? Tapos nun, sana ligawan ako niya, no? Ngayon, pagka nabiro naman ng lalaki, sige na, halika na, pakasal na tayo. Hindi. Nung pala, hindi pala sila compatible.
maraming mga differences, you know, ano mangyayari nun? Hindi magkakasundo. Walang hindi. Pero hindi normal lang yung mga bagay na yung gaano pa kayo kamahal ang isa't isa. May mga bagay na hindi kayo magkakasundo. Dahil Ano nangyayari yun? hindi kayo pinalaki ng sabay. Hindi kayo, kahit yung mga dalawang anak natin, tinuro natin the same. Pinalaki natin the same. Lahat the same, pero they're two different personalities. Kahit na magkalapit yung edad nila, halos na sila magkambal. Kaya lalo pa yung ikaw, iba nagpalaki sa'yo, iba nagpalaki sa akin, iba relihiyon mo, iba relihiyon ko, ibang henerasyon ka, ibang henerasyon ako. Ang daming pwedeng pag-awayan. Mas matanda ka, mas bata ako. Yung mga ganon, di ba? Tapos, yung iba ang salita mo, iba salita ko. May mga differences. May differences, Tagalog ka, ako Bisaya. Hindi magkakaintindihan. Iba tono ko, iba tono mo. Intonation. Minsan may sinabi ako, iba ang pagkaintindi mo. May sinabi ka, iba ang pagkaintindi ko. Ang dami pwedeng pag-awayan. Kaya lang, you meet in the middle. At saka, habang tumatanda kayo, natututo ka rin na you choose your battles. Hindi lahat papatulan mo. Dahil nakakapagod din yung lahat papatulan mo kahit maliliit na bagay. Kaya itong asawa ko talaga, napakabait nito sa totoo lang. Yeah, right. Sa totoo lang, napakabait nito. I'm not mabait. Hindi ko nakita my maldita tendencies too. Hindi ko nakita o narinig na nagkaroon ng kaaway sa trabaho. Pero may naririnig ako, stricta siya sa trabaho. Hindi ako stricta ka. Oo, pero at saka yung bang pagka tama siya at talagang ilalaban niya. Hindi ako stricta. Yun. Pero hindi ako stricta. You know, I mean, what I'm saying na stricta, yung bang sa trabaho, yung ginagawa mo, trabaho mo, tapos yung bang katulad ng halimbawa mo, meron kang mga dapat na tandaan na bagay. Kanya yung ibang nurses, di ba, may mga kodigo sila, sinusulat, ganito, ganito, di ba, o yung susunod na gagawin ko, o yung ganito. Pero ikaw, memorize mo lahat yun. Hindi, nung nahuli na matandaan ako, siyempre yung memory ko rin hindi na Hindi ako stricta, mali yung sabi niya, stricta ako sa trabaho. I'm sorry. Hindi ako stricta, pero I'm known to speak up my mind pagka hindi ako agree. Boss man kita, lalo pa sa Amerika, boss ka man, mali ka, at saka doon lang, ma'am, sir, you call them by their first name. Pag mali ka, I will call you out. In a respectful way, but I will call you out. Hindi ka guys sa Pilipinas, di ba, usually ganyan tayo, kasi ganyan ang ugaling ng Pilipino, para bang, sige na, mali, kahit, di ba sa mga sine, gano'n, para bang, basta kasi boss, sisigawan ka, ay, hindi, natuto na ako sa Amerika, tumagal din ako dun. I speak my mind pagka hindi ako agree. Boss ka man, pero mali ka, I will say my piece. Doktor ka man, pero feel ko mali ka, I will advocate for the patient, I will speak up. So kung yan ang stricta, hindi stricta. May tapang ako pagka sa ganon. Okay, sorry, mali ako. Mali, hindi ako stricta. Ang stricta yung strict ka sa lahat ng bagay. No, I'm not. Hindi ako stricta, pero may tapang ako if I know I'm right. Kahit boss ka pa, pagka mali yung sinasabi mo sa akin, I will speak up. Pagka doktor ka pa, alam kong mali ka, and there's a patient involved, I will speak up. I will advocate for my patient. Hindi yan stricta. It's being may tapang kung kailangan. Pero sa stricta, hindi. Kaya ako kasundo ko nga yung mga tao eh. Yun, doon siya kilala. Kahit yung mga bagong nurse, kasundo ko dahil kasi, yun ang para sa akin, yun ang yung madali akong makisama sa tao. Doon siya kilala. Kahit na mga, ka pa, doktor ka, o janitor ka, or lahat, kaibigan ko, receptionist, lahat. Kaya wala akong yung mga taga-cafeteria, lahat yun. Doon siya kilala. Friendly ako sa mga tao. Wala akong nabalitaan na may nakaganit siya. Pero, tingnan mo si Sky. Si Sky. Yung pinto ng kusina. Anong oras na ba? Baka pwede na siya kumain. Cheers! Ay, bigyan mo sana ako. Ayan. Ano ka lang kumakatok ang Sky? Cheers! Kwento ko lang sandali, guys. May isang resident doctor.
Tapos, may in-order siya. Hindi na ako mag-ano sa detail kasi yung iba namang hindi familiar sa, for example, sa mga medical, makagulo lang yun yung kwento ko. So, hindi na ako mag-ano ng details, ha. So, basta may in-order siya na hindi ako agree. Kasi, as a nurse, pwede mo namang questionin ng doktor, eh. Ngayon, kung mali ka, o di mali ka, siya doktor, eh. Pero kung if you really believe in your heart na mali ang doktor, speak up. Dahil kasi buhay ang nakataya. Hindi lang yung papel na, sabi ni attorney, ganun daw ganitong pagkasulat kung mali, kuha ka lang ng bagong papel, type mo ulit, di ba? Pero kung buhay, paano may mangyari? Kaya if deep in your heart as a nurse, na matama ka, mali yung doktor, speak up. Baka, tama nga, ang doktor, meron ka lang hindi na intindihan o may na-miss ka, at least, may peace of mind ka. Pero that time, guys, itong resident doctor, Indian siya, babae. May in-order siya na hindi ako agree. So, tumawag ako sa kanya, pinage ko, nag-call back. Tinanong ko ng very respectful. So, sinabi ko kasi start of my shift pa lang morning shift ako. Sabi ko, Doc, I don't know if you know, pero sabi ng night shift, ganito, ganyan yung pasyente, ganyan. So, nagtataka lang ako, bakit in-order mo yung ganito, ganyan. Sabi niya, well, that's my order. Ganun lang sagot niya. Sabi ko, okay. Pero hindi ako mapakali. Kinonsulta ko sa charge nurse ko. Sabi niya, hello, Lola Jean. Si Lola Jean. Lola tawag ko sa kanya, pero Amerikana siya with blue eyes. Kasi tawag niya sa mga anak ko, mga anak namin, my grandsons. Kaya tawag ko naman sa kanya, Lola. Lola Jean. Kinonsulta ko sa kanya. Sabi niya, no, call the ganito, ganyan. Sabi ko, so you agree na tama yung ko? Sabi niya, yeah. Tumawag ako ngayon sa specialist na nag-handle din ng doktor. Tumawag ako, sabi niya, ganun ba? Sabi ko, nag-aalala lang ako daw kasi ganito, ganyan order ng doktor, pero, ng resident doctor, pero sabi ko, ang report ng night shift, ganito, ganyan. So, nag-aalala lang ako, what do you think? Sabi ko, as the specialist for this patient. Sabi niya, papunta ako, titingnan ko yung pasyente bago ako mag-decide. Kinausap niya ang pasyente, alerto. Usap. Kinausap ako, tiningnan ang chart. Sabi ng specialist, tama ka, sabi niya ganun. Huwag mong gawin yung in-order. Sabi niya, I'll cancel it and I will write a note na ganito, ganyan. Naku guys, after nung nangyari na yon, after nangyari na yon, di okay na, wala na. Natapos ang shift ko. Okay na pakiramdam ko. I'm at peace. My patient is comfortable. Ito. Pero, I have a bad feeling na magre-retaliate yung doktor na yon, yung resident doctor. Kinausap ko boss ko. Yung boss ko na yon pala, she was an Air Force nurse. Kaya, nung panahon niya, na nasa Air Force pa siya, dito nagpakasal. Siya sa Clark, Air Force Base siya na-assign. Andyan sa Clark kinasal, puti siya. Asawa niya puti rin. Pero sa Clark, kaya malapit din ang loob niya sa mga Pilipino kasi sabi niya memorable ang Philippines sa kanya daw. So, kinuwento ko sa boss ko. Sabi ko ganitong nangyari. Sabi niya, well, you did good. You're a patient advocate. As a nurse, we are patient advocates. Hindi, sabi ko. At peace na ako lalo kasi sabi ko, charge nurse ko, boss ko, agree sa akin. Ang specialist, agree sa akin. Naku guys, nag-off ako ng weekend. Pagbalik ko ng Lunes, sabi ng boss ko, sabi niya, halika dito. Sabi niya gano'n. Ni-write up ka ng inireklamo ko ng resident doctor na yun. Tapos sabi niya, inireklamo ka, tapos ni-write up ka niya. Sabi ko, oh really? Sabi ko, what do you need to do? Do I need to write something, sign something, do whatever? Sabi niya, no, nothing. I shredded it up. Sabi niya, it doesn't make sense ang niya, ang reklamo niya sa'yo. I already talked to the doctors myself, sa resident,
at saka doon sa specialist, and you did a good job. I commend you. Well, sabi ko, thank you, but are you sure I don't need to? Sabi ko, I don't want it in my records. If it's in my records, I want it also in my records kung anong sagot ko doon sa sitwasyon na yon. Sabi niya, no, wala sa record mo yun. O, sige, okay, fine. Ito na ngayon, tapos na yun. Ito ngayong doktor na yun, pag pupunta, resident doctor pa naman siya, hindi pa naman siya full-fledged na ano. Yung mga resident doctor, sa totoo lang, wala Mga silang suplado. experience. Saka yung pa mga suplado. Pero yung pa mga suplado, wala pa silang mga experience. Yung mga batikang nurse, ay naku, mas magaling na di hamak sa doktor. Nag-aral lang sila ng matagal. Theory lang. Theory lang. Pero yung experience, they don't have anything. Magpapaturo pa nga yung mga babae na resident ha. Magpapaturo pa yun sa nurse. Ganito ba gagawin ko? Ganito pa i-order ko? Ganyan-ganyan. They always get our opinion. Lalo pa sa Amerika, ewan ko lang dito sa Pilipinas. Tapos, narinig ko yan myself na yung isang doktor na Vatican na nagpa-follow siya, nagsusupervise siya ng mga resident doctors. Dinig na dinig ko nung sinabi niya, guys, the nurses are your best friends or your worst enemies. Sabi ko, wow, that is true. Kasi, pag hindi mo kinaibigan ang nurse mo, resident doctor ka na wala kang alam, nako, your shift will be hell. Your shift will be SHIT. Kasi, talaga kukwestiyonin ka ng kukwestiyonin. Kasi kung nagmamarunong ka tapos mali ka rin pala, ay naku, patay ka sa batikang nurse. Sorry sa mga sa mga doktor na magagaling dyan na baka may nanonood, pero this is the truth, ha? This is the truth. Hindi lang ako nagsasabi nito at saka na-experience ko talaga yan. So ito nangyari guys, yung doktor na yun, yung Indian doctor, na babae, bata pa, bagong doktor lang bagong graduate lang. Hindi niya ako kinikibo. So sa isip ko, well, hindi naman tayo friends. Wala naman, ang sweldo ko hindi naman galing sa kanya. Pag-uwi ng shift, pagtapos ng shift, hiwalay na tayo. Oo, tsaka ilang minutes mo lang siya makikita, wala na. Hindi, wala na. Ito na ngayon. One day, maaga pa, pagpasok ko pa lang ng kaka-clock in ko pa lang. May dumating na doktor, maaga siyang nag-rounds. Kasama niya, nung doktor na yun na parang, siya ang nagsusupervise doon sa resident na yun, yung babae. Resident doctor. Magkasama sila. Nakita ko pumasok sa room ng isang pasyente. Sa isip ko, ayun na naman siya, oh. Wala, maganda ang umaga ko. Bakit ko sisirain? Palagi wala naman kaming away. Palagi maganda ang araw mo. So, hindi naman hindi naman ako nagkipag-away sa kanya. Siya naman itong inireklamo niya ako. Hindi siya happy sa ginawa ko. Kasi ang kinagalit niya na bakit daw ako tumawag ng specialist, na hindi daw ako nakinig sa kanya. Na hindi ko raw. Kasi, ang isang pasyente guys, for example, internal medicine, may internal medicine na naka-assign. Kung meron siyang sakit for example, urology, may urologist siya. Kung sakit siya sa kidney, meron siyang para sa kidney doctor. Kung meron siyang bali, meron siyang ortho doctor. So may iba-ibang doktor. Sa isang pasyente, ilan ang doktor niyo? Ngayon, resident ka. Pag kina-question kung order mo, pwede akong tumawag sa head mo or sa specialista kung anumang bagay ang pinag-uusapan natin, ang pinoproblema natin. Yun ang kinagalit niya. Bakit daw ako? Para siguro na she felt stupid na mali yung order niya, guys. Kaya siya nagalit sa akin. Ito na ngayon. Maaga pa nagra-round siya doon with her yung doktor na nangangasiwa sa kanya. Pagpasok nilang ganon, 1 minute lang lumabas. Nauna yung doktor, tapos nakasunod yung resident sa kanya. Ang sabi ng doktor, oh, good morning. Sabi ko, oh, hi, good morning, doc. Tapos sabi niya, can I borrow your stethoscope, please? Nakaganito yung stethoscope ko dito. Siya meron din. Pero hiniram niya stethoscope ko. Sabi niya, may I borrow your stethoscope, please? Sabi ko, oh, sure. Pagkuha kong ganun, pag ganun ko ng stethoscope, yung resident doctor, inabot niya. Siya pala, wala pala siyang stethoscope, yung resident doctor. Di ba nakakahiya? Yung head doctor mo may stethoscope, ikaw resident doctor ka. Yung nurse. Kumbaga, ka pa lang, nag-training ka pa lang. Yung nurse meron. Ang nurse meron, pero ikaw wala kang stethoscope. Tapos sabi ng doktor, well, we'll give it back in a minute. Sabi ko, sure. Sabi ko, pero tinignan ko yung resident. Guys, ang bunganga kong kadaldalan, hindi ko napigilan. Sabi ko,
next time you come to war, bring your gun. Sabi ko sa kanya. hindi na siya kumibo na gumano na lang siya. Kasi sabi, next time you come to war, you go to war, bring your gun. Kasi kaya ang stethoscope is very important. Dito sa atin sa Pilipinas, it's also important, but more important dito sa Amerika. Ewan ko lang ngayon kung nag-change na dito. Kasi dati, hindi kami pwedeng mag-insert, for example, ng yung mga bagay na hindi namin gawin dito legally as a nurse. Hindi na lang ako into detail kasi sa ilang dekada na baka nagbago na yung mga laws. Pero sa Amerika, pagdating ko doon, may mga bagay na kailangan ko palang gawin na dito, doktor lang ang gumagawa. Doon ginagawa ng nurse. So yung stethoscope is a very important tool as a nurse. Hindi ka pwedeng magtrabaho na wala kang stethoscope. May mga disposable stethoscope kami, pero syempre hindi yun kasing yung pandinig mo sa mga ganon, kasi yung sarili mong stethoscope. Para mga pulis, militar, diba, may baril ka. May baril ka. Sabi ko, next time you come to war, bring a gun. Hindi na siya kumibo. Tapos, ilang minutes nandun sila, tapos lumabas siya. Thank you very much, sabi niya ganon. Kumbaga, bumaba yung boses niya. Thank you very much. Bumaba na siya. Oo. Nag-cool down na. Kasi, wag mo akong kakalabanin na tama ako. Kung mali ako, I will say sorry. And I have done that. I have done that where I say sorry. Either sa patient, sa family, sa doktor, sa boss, sa mga kasamahan mo. Pero, pag mali ako, wag kang magalit. Ayun guys. Kaya hindi ako stricta. Madaldal lang ako and I will speak up if I have to, lalo pa pag pasyente involved. Dahil kasi, pag nagkaanuhan niya ng konsyensya mo, at saka yung lisensya mo, konsyensya at lisensya ang maano sa iyo, masisira. Importante yung lisensya. Pagka nagkamali ka. Pag nabawian ka ng license. Can you imagine na alam mo kung anong tama, pero hindi ka lang nag-speak up, tapos may nangyari, di ba? Kaya ganun. Ang daldal ko talaga, yan, guys. si Jerling. Sorry, yan. guys. Pero kagandahan naman ng asawa ko. Dahil kasi mga ganyang sitwasyon, pagdating ko yun sa bahay, sabi niya, Ga, how are you? How's your day? Ay, gano'n na yan. Habang kumakain kami, or lalo na nakaligo na ako, nakarelax na ako, what happened? Lahat na yun. Lahat na, nakikinig naman siya. Parang a good listener, ha? Yeah. Talagang nakikinig siya, So, ayun guys, yun ang kwento. Sabi namin sa inyo, wala kaming script. Kung ano talaga lang sa puso lang namin, tsaka sa isip, yung normal namin pag-uusapan, ayun, pag-usapan. Ano lang yan, kumbaga lahat. Yun pala. Yun nga, na pag umuwi ako, pag sinandalan niya na, how was your day, Ga? Ang bilis na. Talaga nakikinig lang naman siya. Nakikita ko siya sa camera. Kala ko, di ba? Kita ko sa camera. Talagang nakikinig naman siya, guys. Nakikinig siya. At saka, yun ang pasalamat ko kasi, merong asawa, hindi makwentuhan. or, syempre, kumbaga, sabi nga nila, huwag mong dalhin ang trabaho mo sa bahay mo. Tsaka yung bahay mo, huwag mong dalhin sa trabaho mo. Kasi maapektuhan yung trabaho mo kung ang problema mo sa bahay, dadalhin sa trabaho. At the same time, your spouse, your partner, doesn't have to hear all the stresses in your work. Pero guys, siya ang best friend ko. Sino pa nga? Alam ka naman, maghanap ako doon sa labas ng kakwentuhan. Siya, nakikinig naman siya, nakikiano-ano pa siya. Baka may pinagkukwentuhan ka iba, ha? Kaya, siya naman ganun din, kung may siya, kahit na hindi ko naintindihan ng mga bagay-bagay ng kung ano pinagkukwento niya. Pero nakikinig ako kasi nafe-feel ko na kailangan niya ilabas. Pero more na ako ang nag-ano, kasi by that time, nag-retire na siya. So, mas ako ang exposed sa ibang tao, ako exposed sa work stressors, ako ang nag-ano. Kaya, malaking bagay na nakikinig siya sa akin. Hindi, tsaka yun lang naman ang dapat eh. Yun lang naman ang dapat sa mag-asawa. Isang rin yan, isang means din yan, isang dahilan rin yan para at least, para
patibay nyo ang inyong pagsasamahan. Kailangan nyo lagi kayong may connection, ganon. Kahit na yung nagkukwentuhan kayo, ganyan. Ang laking bagay nun. Ang laking bagay. At saka guys, alam nyo, I was so timid before. Alam mo yung, hindi ako, ang tawag dito, I will not speak up for myself. Para bang, I'm a people pleaser. Ayoko kontrahin yung sinasabi mo. Kahit hindi ako 100% agree. Ganun ako dati. Pero nung na-meet ko si Louie Boy, kasi matagal na siya sa Amerika. By the time na dumating ako sa Amerika, 1970s pa, nasa Amerika ka na, no? Yan, 1970s pa, nasa Amerika na siya. Ako, 1994 na ako dumating ng Amerika. Kumbaga, marami na siyang experience. Kaya siya nagturo sa akin niya, alam mo dito, mag-ingat ka. Kasi ikaw, napaka-respectful mo lahat sa'yo, ate, kuya, ate. Pero mga Pilipino dito, sila pa minsan magda-down sa iyo. Sila pa minsan, yung may inggit or may masamang na sila pa magda-down sa iyo or magdadala sa iyo sa hindi maganda. Dahil, yung crab mentality ng Pilipino, aminin natin. Kaya sabi niya, you have to be strong bago ka lang sa Amerika, wala kang pamilya dito. Siyang nagbigay sa akin ng courage. Courage, yun. Ng courage na to speak up. Sabi niya, hindi ka pwede dito na okay lang lahat, na oo, sige ate, okay ate. Hindi, sabi niya ganun. Kailangan may tapang ka kasi kung hindi maaapi ka dito, ganun ang mga Pilipino dito. Which at that time, 1994, I was only 26 years old. Sa isip ko, grabe naman, bakit naman sila manggaganyan? Kung mabait ka naman sa kanila, siguro naman mabait ka rin, magiging mabait rin sila sa'yo. Totoo yun. Pero yung crab mentality guys ng Pilipino, kahit dito sa Pilipinas, ganyan di ba? Instead na you boost each other, be happy for each other, wala, inggitan, hilahan, pababa, yung ganon. Ganon yung natin mentalidad natin. Ano sabi ko sa'yo lang? As long as you know your SHIT, huwag kang matatakot. Yun lagi sinasabi niya sa akin. As long as you know your SHIT, huwag kang matakot. Yun lagi. Kaya nagkaroon ako ng courage at saka yung parang tiwala din sa sarili. Pero pag nag-aaway kami guys, sasabihin niya, he turned me into a monster na pati siya nilalabanan ko. Sabi niya, tinuruan kita na maging matapang, pero pati ako, tinatapangan mo, sabi niya. Hindi, yun lang kailangan guys. Kailangan lang sa mag-asawa yung ganyan. Kaya nga kami, sabi ko sa inyo, kahit wala kang camera, yung pagkakain namin, habang kumakain kami, kwentuhan, tapos pagkakain, ayoko nang tatayo agad. At saka na minsan, napagkwentuhan na natin. Kumbaga, napagkwentuhan na natin, inuulit natin, kung nakakatawa, tawa na naman kami ulit, kahit alam na namin kung anong ending ng istorya. Sabihin ko sa kanya, kwento ka nga. Ay, kukwento ko. Kahit hindi totoo. At saka sa kadaldalan ko, guys. Minsan, di ba, kahit anong daldal mo, may time na parang wala kang energy magsalita. Yun ang sinasabing lobat. Kaya pag nagdadrive, ano yung sinasabi mo sa akin, pagtahimik ako? Oo, kako lobat yata Ang alin? Kako lobat ka yata. Tapos sasabihin niya, wala ko kwento ko lang, kwento lang, nakwento ko na sa'yo, Sabi niya, kwento ko lang kahit sa hindi totoo. Pero guys, sa kadaldalan ko, at masiyahin ako sa trabaho, may mga time ba na lang kulang ka sa tulog, dahil nanonood ako na gabi na, nanonood pa akong YouTube, nanonood pa akong Facebook, tapos may pasok the next day, yung antok ka, hindi ka pa nakapagkape, tapos quiet ka. Lagi yun. Mula sa janitor, sa mga nurse na kasama ko, sa mga doktor, sa boss, Jerlyn, are you okay? Why is everybody asking me if I'm okay? Kasi you're so quiet today. Kahit na wala naman akong kagalit. O yung ba may araw lang na wala ka na, lobat ka lang talaga. That means lobat. Lobat ka lang talaga. Tapos nag-aalala sila lahat, are you okay? Gaganon lagi yung mga ibang lahi. Tapos yung mga Bisaya naman, Day, unsa man ka, Day? Okay ka lang, Day? Ay nga pala, tong kaibigan natin, si Baby, nag-worry ko dito. Ay, hindi mo, hindi na kayo nagkakapag-usap. Hindi dahil kasi... Ang last niya sinabi.
And then everyday naman sinesendan ko yan ng, Oo, you know, hindi niya sin? yung daily divine prayer ko. Hindi niya sin? Sinesendan ko siya ng Oo. mga greetings, mga, you Oo, know. tapos? Hindi Hindi sin? Hindi. Dati, puro love yan, love, amen, gano'n. Hindi nga sin. Kasi makikita ko Oo, kung sin. hindi sin. Pero yung last usapan namin, di ba? May Di ba sakit yung siya. may sakit siya yung kidney. Di Oo. ba? Sabi niya, galing sa hospital. Kaya nga, tapos kanina, tinawagan ko. Sino sumasagot? Hindi sumasagot. Kaya nagwo-worry ko. Ay, Kasi pagdasal natin Oo, mamaya. yung kaibigan namin na yun, nasa California rin. Hindi pa namin yun namin dito lang. Nag-comment lang yan minsan. Tapos may message niya si Louie Boy. Tapos yun, lagi na kami nag-uusap. Lagi na kami nag-FaceTime. Video call. Laging, tatawagan Lagi ako. dati rin yung military. No? Dito rin sa Angeles, sa Clark. Pilipina siya, pero asawa niya hindi Pilipino. Pero pareho silang military. 2 branches of the military pa nga yata siya, no? Army at saka Air Force. At saka Army. I hope you're okay, baby. If you're watching this, baby. Just in case, paramdam ka. paramdam ka naman. Oo naman, ko lang na-realize, hindi na siya Oo. nakakatawag. Dati yung lagi tumatawag yun. Either kami tumatawag sa kanya o siya tumatawag sa amin. Kanina nga, tinawagan ko. Buti na lang tawagan. We will pray for her. Pray nyo guys, Baby. Her name is Baby. Baby Night. Night of Parang Night of Columbus. Oo. Yan. Violeta. Taga up north siya sa California. Marami pa akong yung kwento guys pala sa inyo. Next time na. Baka naman naiinip, na sila yun. Hindi. Hindi daw sila naiinip. Nagsasawa Hindi daw sila naiinip. Naiinis lang. Kaya nga, saka na lang nga. Yeah. Oo. Pero salamat guys Salamat sa panonood. Palagi yan. Hindi kami magsasawang magpasalamat sa inyo. Thank you very much. But first, thank you Lord. Thank you Lord. Please click the like button guys. It helps us kung maraming likes. Also share. Hindi maiwasan merong nagdi-dislike. Wala, hindi tayo pare-pareho ng pag-iisip. Pero marami pa rin ang like kaysa dislike. So, thank you Lord. And then comment, kahit kung ano lang i-comment nyo dyan, maganda, may hindi. Wala tayong magawa kung hindi maganda. Oo. Basta inggit, pikit. Tama. Tapos, kung natutuwa kayo sa video namin, kung anumang video yon, share nyo sa mga friends nyo or family na you would think na mag-enjoy din sila or ma-inspire sila. Kasi yun naman ang importante na maka-inspire tayo or makapagpa-smile tayo ng tao. Yes. Diba? Yes. So, Ayun. nakakatulong sa amin sa YouTube namin yan. Dahil kasi, wala na, ito na yung gagawin namin. Di ba sabi ng iba, pag nag-retire kayo, mabuburyo kayo. Ay, hindi kami Hindi kami mabuburyo. Hindi Tapos kami ito naboboard. pa ang YouTube na pagkakabisihan namin. Kaya paano kami maburyo? Unang-una tong YouTube, nai-enjoy kami. Na-enjoy kami. Parang parang memories na pwede mong balikan. Mga parang Instead mga na nung videos. araw, di ba, picture taking, o kaya Video, yung mga VCR, video, VCR, ayan. Hanggang naging CD. Tapos, nandun yung mga memories, di ba? Etong YouTube, eto na ang pinaka namin, memories namin. Dahil ito, anytime, pwede namin balikan. At saka mga anak namin, napapanood nila. Minsan magme-message, Ma'am, we saw this ganito, kahit na Tagalog, di naman nila maintindihan, pero nag-gets naman nila. Tsaka pag dumating yung panahon, di ba, na kami dalawa, magkatabi kami, nakahiga kami, panoorin natin yung way back gantong video natin. Ayun na, it will serve as, a memory. Instead na yung picture, instead na video lang na ganon, yung ganon, mas maganda ito. Para namin to, para libangan, ayun. Nalilibang kami. Tsaka ang kapatid ko nanonood din siya. Nalilibang kami. Family niya. At saka nga yun, dito na ang memories namin. When the time comes na, medyo, yung tumatanda na ako, ganon. Hindi ka pa ba matanda?
Nga pala, no? Oo nga pala. Hindi guys, maraming salamat guys. Yun, For helping at us least, with our channel. At least babalikan namin to, di ba? Yung lang video na, panoorin nga natin yung way back forgotten. Anong ginawa natin video noon? Panoorin namin dalawa yun, no? Tapos meron kaming bibili kami ng popcorn or magluluto ako ng ng Adidas. Manok. Adidas. Yung paanang manok. Natin. Adobong tuyo, ano? Gusto namin yan guys. Adobong tuyo. Habang manonood kang ngat-ngat mo. Kasi nung bata kami ganun, pag may extra pera si mami, bibili siya ng ganun para manood kami kay Fernando po. At saka kay Susan Roses. So, alam mo yung mga black and white pa dati yung mga film. Hindi nga, baby, kung ano man, alam mo na nanonood ka o ano naman. Kung hindi ka pa, if you're not Feeling well, na makipag-usap, mag-ano ka lang message lang na message ka lang that you're okay. Yeah. Thumbs up man lang sa Para natin. alam namin that Chat, you're okay. sa chat natin, thumbs up ka lang. Kasi talaga nag-worry ko. Ayun, so sa inyo rin, maraming salamat. At sana palagi kayong nandyan. Sana naman huwag kayong magsawa at yung buo at walang sawa yung suporta, sana pamalagiin nyo na nandiyan para sa amin. At kami, bilang bilang pinanunood nyo, bilang sinasabi nyo na nakakapagpasaya kami sa inyo, hindi rin kami magsasawa. Hindi rin kami magsasawa para sa inyo. Na mapaligaya namin kayo, mapasaya namin kayo. Kaya, yun lang. Yun lang ang pinakikiusap ko sa inyo. Sana huwag magsawa. At maraming salamat sa buo at walang sawang suporta nyo sa amin. Okay? So, walang mga kaibigan na hindi nagmamahal sa atin, ganun din kami. Mga mahal na mahal din namin kayo. So, we appreciate you guys. So we love you all. We love you all. Bye-bye. Bye. Next time. Salamat guys ha. Thank you.